Pagbobotohan pa sa Kamara kung ititigil o pagdedebatihan pa ang RH Bill at kung uusad na ba ito sa period of amendments. Nitong Sabado, muling ipinakita ng Simbahang Katolika ang pagtutol sa naturang panukala sa isinagawang rally sa ilang probinsya sa bansa. Makibalita tayo kay Ana Desamparado ng GMA Cebu. Sa kabila ng masungit na panahon nitong Sabado, dinagsa ng aabot sa 10,000 kontra RH Bill ang prayer power rally sa EDSA Shrine. Dumalo ang mga matataas na opisyal ng Simbahang Katoliko at ilang kilalang personalidad. Sinabayan din ito ng Solidarity March sa Cebu na dinaluhan ng aabot sa 7,000. Umaasa silang sa pamamagitan ng kanilang dasal, maliliwanagan ang mga kongresista at ibabasura ang panukala. I pray that come August 7, they will vote according to their conviction. Sa Iloilo City, bukod sa prayer rally, tinalakay rin ang epekto ng contraceptive sa kalusugan ng tao. Ganito rin ang sigawan ng mga kabataan at miyembro ng Lingayen Dagupan Archdiocese. Hindi po populasyon yung problema ng bansa. Ang problema po, korupsyon. Ang Malacanang, di raw atras sa pagsuporta sa RH Bill kahit kabi-kabila na ang pagtutol ng mga obispo. Sa text message ni Presidential Political Advisor Ronald Llamas, kumpiyansa raw silang sapat ang suporta sa Kamara para isulong ang panukala. Ang mga kinatawa naman ng Magkabayan Bloc ng Kamara na kinabibilangan ng 7 party list representatives, tiwalang mayorya ng mga kongresista ay buboto pabor wakasan na ang mga debate at umusad na sa period of amendments. Kaysa rin sa panawagan sa pagpasa ng RH Bill ang United Nations dito sa Pilipinas. Sa isang survey noong 2011, lumalabas na sa bawat 100,000 buntis, mahigit 200 ang namamatay sa komplikasyon o panganganak. Nagpahayag din umano ng suporta ang bansa sa UN Millennium Development Goals na layong bawasan ang kahirapan sa mundo sa 2015. Paniwala ng UN, sa pamamagitan ng panukalang batas na tututok sa reproductive health, mapapaganda ang kalusugan at kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Ana Desamparado, Nagbabalita, Pilipinas.